mga posters sa school ni Lynette na homewrecker daw siya. Pwede ba, Moira? Tantanan mo na si Lynette. Moira, our deal is off. Wala na akong pakialam kung ano pang gagawin mo. You can tell Zoe. You can tell the world for all I care. Ninang Zoe has been under a lot of stress lately. So what is it to you? Zoe has PTSD. Kaya kitang mahalin nang higit pa sa pinaramdam sa'yo ni RJ. Lynette, pwede mo akong gamitin para ipamukha kay RJ na kaya pang magmahal ng iba. Sige, subukan natin. Susubukan kitang mahalin. The one time that you decided na to hell with everything, saka naman sinagot ni Lynette, si Michael. Pare, sinasabi ko to sa'yo, paulit-ulit na lang, noon pa. It's the universe. Pinagtagpo lang kayo. Pero hindi kayo tinadhana. Nag-aalala ako kay Zoe. Pwede mo ba akong tulungan? Sure ka ba sa gagawin mo? Yes, Doc. Zoe, are you home yet? Ma'am Moira? Ma'am Moira! Masakit po! Tita, go me! Tita, please! That's enough. Baka makita pa tayo ni Zoe. She has been through a lot already. This is the last thing she needs to see. Away, gulo. Oh, ayan na pala si Annalyn eh. Oh, nabisita ka. Annalyn. Regan, anong ginagawa mo dito? Di ba, nangako ako sa'yo na ililibre kita? Ay, oo nga pala. Sorry, may pinuntahan kasi kami eh. Kami? Sino kasama mo? Annalyn? Ay, Dok! Magandang gabi. Sandali, saan ba kayo nagpunta? Saan kayo galing? Pinuntahan po kasi namin si Zoe po sa bahay po nila. Ano? Bakit ka nagpunta doon? Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo, umiwas ka na sa pamilyang yun? Eh, bakit ka pa rin nagpunta sa bahay nila? Ay, relax ka lang po. Okay na po kami ni Zoe. Tsaka wag po kayo mag-alala. Hindi na rin po talaga ako babalik sa bahay po nila. Oh. Paano ba yan? Dok Pogi! Halika, kumain ka. Upo ka dyan, no? Ha? Kain ka, ha? okay. Thank you po. Upo ka dyan. Toy, bahala ka na. Bakit po pala ang dami pong pagkain? Ano pong meron? Ayun! Annalyn, may sasabihin sa'yo ang nanay mo. Sinagot ko na ang Tito Michael mo. Talaga po? Wow! Astig! Tito Michael! Congrats! Thank you, Nak. Congrats! Salamat, Tito Michael, ha? Huwag niyo pong sasaktan yung nanay ko. Oo naman, takot ko lang sa'yo. Tsaka, siyempre, lapit ito nanay mo. Kinikilig ako! Hi! Sa wakas, napalitan na rin si Sir Chinito sa puso ni Lynette. Gusto mo na juice? Sige po. Wala Kayo palang po, may baso. baso na po kayo. Oo. Sige po. Totoy, kumuha ka nga ng baso. Tara, kayo na tayo. Ayun ang oo. Baso. Utos ng Sedek. Dagan hindi na. Kumain ka na dito. Kumain ka na raw. Anak, kumain ka na. Para to sa pinakamagandang babae na nakita ko ngayong gabi. Tisay? Para sa'yo. Thank you po, sir. Para sa'yo. Lynette, para sa'yo. Para maalala mo pa rin ako kahit hindi tayo magkasama. Lynette.
salamat kasi hindi mo pinabayaan ang mga anak natin. Hindi ko pababayaan yung anak natin. Hanggang kailan tayo ganito, Lynette? Hanggang kailan natin itatago? Hanggat kaya. Anak, nasan ka? Nag-aalala kami ng mami mo. I just went out for a drive to Tagaytay. I'll be home tomorrow, promise. Is everything okay? You look dejected. Wala to. Stress lang ako because of work. Especially because of what happened sa medical mission. Is it true na babalikan mo na daw yung si Desai? No, I'm sorry about that, anak. Pero that's not true. Walang tisay. Nandito na ako, anak. Nandito na ako for you. Hindi ako mawawala sa inyo. Kaya wag mo na akong isipin, okay? Ikaw ang iniisip ko. Tinawagan ko si Dr. Enriquez kanina and nag-file ka daw ng medical leave. Are you okay, anak? I'm not okay, Dad. I'm not okay. I can't function properly. I've been having nightmares dahil sa nangyari dun sa medical mission. I can't sleep. I feel like something bad will happen again. I can't concentrate. I'm not me, Dad. Is this my karma for being a bad person? For bullying Annalyn? Siguro nga I deserve this. Siguro nga I should have died there. No, anak. Wag mong isipin yun. No one deserves to go through that ordeal. And you are not a bad person. I'm a bad person. If you're a bad person, then why do I love you? Why do you have friends? Bakit may mga patients ka na tutulungan? You are not perfect. I am not perfect. But hindi ibig sabihin na masama tayo. I'm sorry for putting you through this. But you're gonna get through this, anak. Sasamahan kita sa therapy mo. Kaya mo to dahil malakas ka. Just remember, I'm here for you. Your friends are here for you. Kausapin mo lang ako. Magkwento ka sa akin. Makikinig ako. Basta, nandito lang ako para sa iyo, anak. Okay? Thank you. Ay, thank you, Doc. Aling Susan, ang sarap po ng barbecue ninyo. Sinungaling! Alam mo, ikaw, sumisip-sip ka pa eh. Ha? Binili ni Michael yung pagkain. Ikaw... Kaya pala familiar yung lasa. Tito Michael, hulaan ko po kung saan yung binili. Delicioso Cafe? Oo nga, no. Galing mo, ha? Ay, grabe. You should also try their roast beef and kalyos. Super sarap. Tapos if you want the best pancit in the metro, you should try Angelis Bistro. Medyo pricey pero sulit. Di kayo titipinin sa toppings. Try that, ha? Iba to si Doc Luke, no? Sanay na sanay sa mga sosyalan, ano? RK po talaga to si Doc eh. RK? Anak, ano yung RK? Rich kid po, Nay. Ay, tita, wag po kayo maniwala dyan. Grabe ka naman. Di, Humble ko po. Wala ho yan sa pansit na kinakainan ko sa karinderya. Kasing sarap, pero di kasing mahal. Sabi na nga ba eh. May plano ka pang tipirin yung inaanak ko, ha? Tito. Ano yan? Teka muna. Doc Luke, matanong lang kita, ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? Yung mom ko po, isa siyang retired cabin crew. Tapos ngayon, meron na po siyang agency doon sa Canada. And yung dad ko po, isa siyang business consultant. Doon din po sa Canada. Apo! Apo,
kumain ka ng barbecue. Lola, thank you po. Yan. Yan yung sinasabi kong gustong-gusto ko para sa apo ko. Matalino, mabait, mapagpakumbaba, gwapo. At mayaman. Bonus na lang yon. At higit sa lahat, matangkad. Lola, sobra niyo po i-hot seat si Doc Luke. Eh, magkaibigan lang naman po kami. Opo, tsaka may nililigawan po yan si Doc Luke. Di ba, Doc? Pangalan ka pa. Ninira ka eh. Sino? Si Doktora Tanyag. Di ba, Doc Annalyn? Ganon? Anong ba? Yun lang. Yun lang. Sira ka. Dun pa lang. Sira ka na. Nako, pwede ba tumigil na kayong lahat, ha? Hindi pa pwedeng mag-boyfriend tong si Annalyn. Pero kung sakali mag-boyfriend yan si Annalyn, huwag mong tingnan yung estado ng buhay, anak. Ha? Hindi importante katulad ng sinabi ni Chang Susan kung mayaman o doktor. Ang importante, masipag, responsable, may pangarap sa buhay, tsaka porsigido, at yung handang maghintay sa'yo. Ba't humingiti ka? Nagda-drugs ka ba? Ay, hindi po. Ha? Wala po, malinis po ako. Hindi humingiti mag-isa eh. Masaya lang po ako dun sa sinabi ni Sir Michael ng pag-ibig. Wala sa level yan. Baga, pantay-pantayan lahat. Mahirap ka man o mayaman, doktor ka man o hindi, lahat pantay-pantay. Malay natin, hindi pala doktor yung para kay Doc Annalyn. Akala ko ba hindi ka nanliligaw? Hindi nga po. Pwede ba, tumigil na kayo, ha? Pakainin nyo nga yung dalawa. Halika na kayo, kumain na kayo ulit. Halika na, Doc. Halika. Seriously? Baka gusto mo ng cake, Doc. Sige po. Dessert naman po. Ito. Dingdong lang. Doc Luke, Regan. Sorry hindi ko naman alam na parang police station na pala yung bahay namin. Magpa-interrogation pa sila. It's okay. I had fun. Cute nga ng nanay at lola mo eh. You have a very beautiful and caring family. Ha? Ano yan? Wala. Sabi ko lang, pag na-meet mo yung pamilya ko, wala yung pamilya mo kasi mas magulo sila tsaka mas marites. Ay, teka lang. Naiwan ko pala yung binalot para sa ni nanay. Wait lang Oh, sige. Wait lang. Oh, gusto mong sumabay sa akin? Baka kasi mahirap sumakay ng bus o baka ng taxi. Hindi na. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Bakit parang ang init ang ulo mo ngayon? Ha? Mainit, tiyo. Alam ko na yan. Nagseselos ka dahil kasama ko si Annalyn. Tama ba ako? Wow! Dok, ako nagsiselos. Kapal ah. Alam na yata ng buong Apex na type mo si Annalyn. Buong Apex? At alam din nila kung gaano ka katorpe. Torpe? Sino may sabi torpe? Bumubuelo lang, Dok. Alam mo, kaysa nagkakaganyan ka ng parang bata, bakit hindi ka gumawa ng paraan to express what you feel? Bakit hindi mo ligawan si Annalyn? Life is short. Ikaw rin. Maganda si Annalyn. Baka maunahan ka pa ng ibang torpe sa Apex. Bakit? Sino bang ibang nagkakagusto kay Doc Annalyn? Wala naman. Pero kung sinasabi ko lang sa'yo, pwede mangyari. Ikaw bahala. Doc Luke, Regan. Ay. Ayan. Oh, wow! Ay, thank you. Nag-abala pa kayo. O sige. Thank you again, Annalyn. And I'll see you tomorrow sa Apex. Ayan po, Doc. Regan, sinabi ko sa'yo. Ikaw. Ba't di ka pa sumabay sa kanya? Hindi na. Hindi ko kailangan kotse niya, tsaka kaya ko namang umuwi mag-isa eh. O sige. Ingat ka, good night. Dok, wait lang. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Pwede ka bang ligawan? Ha? Ano sabi mo? Narinig mo naman yun, Dok eh. Sagutin mo na lang. Eh, sino naman manliligaw sa akin?
Ikaw? Ako? Ikaw funny, ah. Yuck! Grabe naman makayak to. Sino nga? May kaibigan kasi akong nurse sa Apex. Yan. Alam niyang dikit tayo kaya nagpapatanong sa akin kung pwede ka rong ligawan. Talaga? Oo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni nanay kanina? Di ba sabi niya, bawal pa akong ligawan? At ako mismo yung pa magka-boyfriend, no? Kailangan ko pa mag-focus, mag-research rotation pa ako. Sabi ko nga. Kaya sabihin mo din sa friend mo na hindi pa siya nanliligaw, busted na siya, okay? At dapat ikaw din. Di ba marami ka rin pangarap katulad ko? Dapat focus muna tayo doon, huwag tayo magpa-distract. Kaya huwag ka din mo naman ligaw. Ako? Eh, sino na maliligawan ko dyan sa Apex eh? Ang pangit-pangit ng mga tao dyan eh. Lahat? Oo. Talaga, ah? Wow, Regan, ah. You're so pogi. Pero, alam mo, Dok, bait ng Tito Michael mo, no? Tsaka, tama yung mga sinasabi niya. Kaya sundin mo yun lahat. Totoo, mabait talaga yun si Tito. Kaya nga naisip ko, kung magkaka-boyfriend man ako, hindi naman talaga kailangan na doktor siya eh. Hindi ko dapat isipin kung ano yung posisyon niya sa buhay. Dapat ang hanapin ko yung mabait, masipag, magalang, marespeto. Higit sa lahat, may pangarap sa buhay. Gusto ko nga parang kay Tito Michael eh. Kasi yun si Tito Michael, lagi siya nandyan para sa amin ni nanay kahit walang kapalit. Talagang alam ko hindi niya kan papabayaan. Di tulad ng tatay ko. Wow, hugot, Dok, ah. Hindi ah, masaya kaya ako ngayon. Sige na, umuwi ka na. Istorbo ka, magchichikan pa kami. Grabe naman to. Oh, sige, kita na lang tayo bukas sa ospital. Sabihin mo dyan sa friend mo, huwag na siya umasa. Good night. Good night. Agaan mo bukas, ha? Okay, good night. Turpi mo talaga, Regan Tibayan. Bad trip. Hi, Ninang. Oh, Ninang, what's wrong? Ang aga-aga, parang mainit na po ang ulo niyo. Paano naman kasi yung si Lynette? Grabe ang gayuma sa asawa ko. Ninang, tigilan niyo na po si Miss Santos. Paano ka siya titigilan? Eh, hindi rin naman siya tinitigilan ni Robert. You know what? We had a deal, but he called it off. Wala na siya talagang pakialam kahit malaman ng buong mundo yung baho niya. Ninang, don't tell me alam na po ni Zoe. I told you, she's not emotionally stable right now. Pasalamat talaga si Robert at inaalala ko yung anak ko. Buti na lang talaga at umuwi pa siya sa amin. Kung hindi, susuburin ko silang dalawa ng kabit niya. Si Ninang, umuuwi pa rin si Doc sa inyo. Alam mo, umuwi siya kagabi. He was miserable and broken-hearted. Sana nga natuluyan na ako nung binaril ako kaysa magkasama pa kita buong buhay. Yaka! Sige, sampalin mo pa ako. Kahit ilang beses mo pa ako sampalin because it will never surpass the pain of seeing yung mahal mo sa buhay na may kasama ibang lalaki. Hello? Moira, Hello, Michael? Ano nang balita sa inyo ni Lynette? kami na ni Lynette. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang guluhin. That's great news. Congratulations! At least ngayon, may leash na si Lynette, hindi na niya malalapitan yung asawa ko. Correction, Moira. Yung asawa mo ang lapit ng lapit, hindi si Lynette. Kaya ayusin mo yung pagkakahawak mo sa asawa mo. Kasal pa rin naman kami. And we had a deal. Deal? You don't need to know. Wait, I don't think that's enough. Kung ano man ginagawa mo, kailangan mong doblehin o triplehin.
Itali mo na maigi ang asawa mo nang hindi makawala. Siya makulit eh. Good news. Sinagot na ni Lynette si Michael. Siguro naman, Ninang, dahil dyan, you'll stop bothering Miss Santos? Did I ask for your advice, Katie? Please leave me alone. Puwisit na Lynette niyan. Akala niya titigilan ko siya? Never. Sisirain ko siya na wala nang tatanggap sa kanya. Na mahihiya na siyang mabuhay. At walang magagawa si Robert sa mga gagawin ko sa kabit niya. Tara, Lynette. Lunch break muna tayo. Ay, sige po, Mami. Ma'am Lynette, pinapatawag po kayo ni Dean sa opisina. Oh, sige. Bakit kaya ako pinapatawag ni Dean? Hindi kaya nalaman niya yung tungkol dun sa mga nakapaskil? Ayoko matanggal sa trabaho. Lynette, huwag kang kabahan. Wala ka namang ginawang masama eh. Halika, samahan kita. Kamusta naman yung session mo, Zoe? Okay, I guess. I don't really know what or how to feel about it. I don't even know if it's working. Ano ka ba? Pagpatuloy mo lang yan. Okay yan para sa'yo. Basta kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako, ha? Thank you, Annalyn. Tsaka, sorry nga pala sa ginawa sa'yo ni Mami nung isang araw, Ako, wala na yun. Sige, Zoe, mauna na ako. Kikitain ko pa si nanay. Ako din, mauna na rin ako. Bye, Sissy. Ingat ka. See you, Zoe. Pauwi ka na, Dr. Santos? Tapos na ba ang duty mo? Naka-3 lang po kasi ako ngayon eh. Kikitain ko nga po si nanay, magla-lunch po kami. Kumusta na pala yung nanay mo? Nako, masaya po. In love eh. In love? Kasi po, finally, sila na po ni Tito Michael. Congrats sa nanay mo. She deserves to find happiness. Totoo po, Dok. Sabi ko nga po, kasal na lang po yung kulang eh. Sana mag-propose na po sa kanya si Tito Michael. Kasal na kaagad? Parang bago lang sila nagka-relationship. Hindi din po, Dok. Sobrang tagal na po nila magkakilala. Parang more than 10 years na po eh. Tsaka si Tito Michael, parang tatay ko na din po yun. At hindi na rin po bata si nanay tsaka si Tito Michael. Well, may mga bagay kasi na hindi dapat minamadali. Tulad ng kasal. Marami pang pwedeng mangyari. Life is short po, Dok eh. Dapat po talaga enjoyin po natin yung buhay natin kasama po yung mga taong mahal natin. Kaya nga po, ang saya ko po eh na nahanap na po ni nanay yung dawan niya. Tama ka naman. Kaya nga din po sana, Dok. Tigilan na po ni Ma'am Moira si nanay. Kasi ang saya-saya po ni nanay ngayon eh. At hindi naman po totoong may relasyon po kayo dahil iba po yung mahal ni nanay. Si Tito Michael po yun. At ayoko po sanang masira po yun. Sige po, Dok. Manunod ako. Ma'am, pinapatawag din daw po ako. Ma'am Moira? Yan siya din. Yan! Tanggalin mo yung babaeng yan sa school na to. Noon na magre-retire yung head natin ng admin department, ano yung problema? We need to find a replacement. Nandito na si Moira. Bantay sarado ka. Oo nga eh. Feeling ko si Annalyn ang pag-iinitan niya. Kaya nga kinuha niya yung head of admin position. Pakiramdam ko hanggat nandito ako sa Apex. Kapahirapan talaga ako, hindi matatahimik yung buhay ko. Mas masarap yan kung sasaluhan mo ko. Alam mo, Lynette, ito totoo lang to. Alam naman namin kung bakit mo sinagot si Michael. Para makalimutan mo yan si RJ. Pare, kalimutan mo na si Lynette. Total, nag-move on na naman yung tao eh. Meron na siyang boyfriend. Kailangan
mawala si Lynette at si Annalyn sa buhay ni Robert. Paano mo naman gagawin yon? Eh, yung mismong anak nila ni Lynette, nandito sa hospital. Kung hindi ako makakaganti sa ina, doon ako sa anak.